na magbabalik sa trabaho ulit. Naisip ko lang po yun noong January 6. January 7 ko naisip. January 8, ako'y nakapasok na sa Kapitolyo. Tapos, basta sinabi ko na parang gusto ko na magtrabaho. Tinawagan po ako na ako'y magsisimula na kinabukasan. Tapos po, after January, February, March, hindi pa natatapos ang March, ako po'y item na. Ayan! Praise God! Ako po'y nakapag-exam na, nakapag-interview, nakapag-PSB na rin po. So, inaantay ko na lang po ang aking appointment. At ako po ay Administrative Officer 2. Ayan, ganun po mabuti ang Lord. Ganun po, how miraculous the Lord work in our lives. Alam niyo po, ako hindi nananalangin ng para sa aking sarili. Kapag po kami ay, halimbawa, doon sa men's group, doon sa AMW, Anointed Men and Women, kapag kami magkakasama doon, lagi po mas ako naka-group, ako magpe-pray. Pero napapansin ko, I never had a chance to pray for myself. I always pray for the people around me, but I never had a chance to pray for myself. Ang natutuwa ako, dahil ang lagi naman ng prayer ng puso ko, ay Lord, gagawin ko yung mga business mo, ikaw na yung bahala sa business ko. So, true enough, ang Lord ko'y napakabuti, kahit na minsan nga ay hindi, sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Hindi ko na ina-answer yung desire ko, nalaman na lang siya ng puso ko, pero ibinibigay siya ng Lord. Kagaya nga po, sabi ko sa inyo, iniisip ko, paano ba itong ano ko, papasok para isa'y college, isa'y high school. Pag sa Stony po, 200,000 ang tuition fee. Pero syempre, 180. Tapos may libro pa, ganyan. So parang inaabot ng 200,000. Pero yung anak ko po, nakapasa sa Pisay. Kaya kung gano'ng kabuti ang Lord, walang tuition, tapos napakagandang eskwelahan. So sabi ko nga, talagang mga Lord, pinupuno kami ng napakaraming testimony at pinakikita ng Lord kung gaano siya kabuti, maglingkod ka lamang. Amen. So I'm encouraging all of you, wag lang tayong nakaupo, wag lang tayong nag-expect ako galing sa trabaho. Sabi ko nga, sa maraming araw kong ipinagtrabaho, itong araw na ito ang masasabi kong tubong-tubo ang gobyerno. Kung akamay niyo po ako hindi nakaaya-aya dahil ilang beses akong lakad, bumalik-balik sa bank, sa kung saan-saan, sa pag-aayos ng napakaraming hinahabol kasi po mag-election ban. Pero, nandito pa rin tayo, sama-sama, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kaya palakpakan na natin ang Lord sa ating mga buhay. Sabi nga daw po, where there's 2 or 3 gathered together in His name, He is right in the midst of us. Kung may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Kaya medyo huwag ka masyadong malikot siya dahil katabi mo ang Lord. Okay? Okay, ayan. So, bago tayo magsimula, sama-sama muna po tayo sa Covenant Tune ng J.A. Ward, matatapuan sa Luke chapter 4, verse 18 up to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord, for God is Jesus, and He is the Anointed One. Sama-sama rin din po tayo sa culture ng ating church. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Ayan. So dahil po si Mami Best, every time Mami Best share the Word of God, ako po nagsisimula lagi sa isang tanong. At ang aking tanong for tonight, what is the most important advice that you have ever received? Ano daw yung pinaka-importanteng payo na na-receive mo sa iyong buhay? Sige nga, I'm giving you a few seconds to think it over. Isipin nga natin, ano nga ba yung pinaka-importante or pinaka-significant na payo na iyong na-receive? Sino gusto mag-share? Iman. Payo, sabi, magbago ka. Wow!
magbago ka na. Pwede ba namin malaman kung kaninong payo yun? Payo ng inay. Ayan. Bakit? Pasaway po ba? Dati? Medyo. Ayan. Tama yun. Magbago ka na. Kapag ka yun ay galing sa isang tao, alam mo namang mas masama pa sa'yo, ano ka? Di ba? Parang hindi siya madaling tanggapin. Pero kapag ka siya ay galing sa isang taong alam mong mahal ka, alam mong may concern sa iyo, at sinabihan ka mo magbago ka, siya ay totoo at siya ay tatanggapin mo. Amen? Sino ba po? Isa pa? Miro. Ang payo sa akin na talagang sinunod ko, sabi ng nanay ko, Mary Rose, mag-asawa ka na. Wow! Anong edad si Mary Rose nag-asawa? 32. Mag-asawa ka na nga na. Tansi ka na sa kalendaryo. Ayan. At true enough, nagsinunod mo at naging kamag-anak mo kami. Praise the Lord! Amen! Yes na, Malen! Anong payo sa'yo? Masyado pong malawak yung akin, pero para sa akin po, mas gusto ko yung mga payo na sinasabihan ako ng mali ko para aware po ako. Ayan, okay, tama yun. Diba, sabi po sa Word of God, open rebuke is better than secret love. Mas mabuti pa daw yung lantaran kang sinasabihan at pinapayuhan, kaysa naman pagtalikod mo, tsaka ang daming sinasabi sa iyo. Yung mga taong sinasabihan tayo para tayo ituwid, ibig sabihin, yun ay yung mga taong nagmamahal sa atin. Ayan. Okay. Kung bakit ko na itanong, yan, dahil ang ating pag-uusapan is more of pakikinig. Sabi nga daw, yan na may mga teacher dito. Si Ma'am Blanco, si Ma'am Blanco. Ayan. Actually, may in-invite pa po kami teacher. Attend sana sila, kaya lang they are met with unfortunate event na nangyayari po. Yung si Kuya Cesar at saka si Ma'am Girlie po, ay bisita namin nung isang gabi sa bahay namin. As in-invite po namin sila at sabi nila sila dadating. Kaya lang po ay may nangyari na nakahinder kung bakit hindi sila dadating. But I believe merong tamang panahon para sila ay makatin. Okay, sabi po yan dito, listening is the most important sense we use when we are studying the Word of God. So tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos ngayon at ang pinakamahalaga daw na sense na ating gagamitin ay ang ating pakikinig. Ayan. So, ang ating pagsasalita ay hindi muna natin gagamitin, pero pag tinatanong ay di sasagot. Ang ating pakiramdam, gagamitin din natin, pero ang pinakamatinding sense na gagamitin natin for tonight is our listening. Sabi po na Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ayun. Ang faith daw, ang pananampalataya, ay nakukuha natin at higit na lumalalim sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. 10:17 po. Ayan, Romans 10:17. Sabi daw po, listening is an act or experience of someone that learns. So, ibig sabihin, kung nakinig ka at hindi ka natuto, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka totoong nakinig. Okay? Kasi sabi, listening is an act or experience of someone that learns. Definitely, ang mga teachers ay mag-a-agree sa akin. Dahil marami po sa estudyante, ang nakatingin sa'yo, kala mo'y nakikinig, pero tanungin mo, lipad ang isip. Ayan, di ba po? Ibig sabihin, yung mga yon, hearing lang. Kapag ikaw ay hearing, pwedeng narinig mo dito, lumampas dito. Walang listening doon. Pero kapag narinig mo dito, pumasok dito, tumagos sa puso mo, at may natutunan ka, ibig sabihin, nakinig ka. And that is listening. Okay, so listening is not equal to hearing. Listening is equal to learning. So ngayong gabi ito, inaasahan ng Lord na kayo'y makikinig at kayo'y matututo. Amen ba? Okay. Sabi po na Luke 8:18, therefore, consider carefully how you listen. So yun po isang paalala ni Luke sa ating lahat. Kailangan daw i-consider mo ng, anong carefully sa Tagalog? Maingat. Maingat. Yan. Consider carefully how you listen. Maingat mong i-considera kung paano ka makikinig. So ngayon pong gabing ito, ang challenge sa atin ng Lord, umpisa pa lamang natin pag-aaral,
i-considera mo na kung paano kang makikinig. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong kakausapin. Ako yung makikinig. Okay. Ayan. Sabi nga na po, listening could be the easiest or the hardest thing to do. Bigla kapag ikaw ay mahiyain, ayaw mo na nagsasalita, ako'y makikinig na lamang. So parang sa iyo, madali lamang ang makinig. Dahil ikaw ay tawag niyo, mayroon kang stage fright. Yan. Pero sa mga tao naman na mahilig magsalita, kagaya ko, parang mas mahirap ang makinig, di ba mo? Parang gano'n na kayo nakausap na yung hindi ka na makaisa. Parang biga, yung kausap mo, ano ba't ako yung nagsasalita ba ako pinatikinan na sa gitna? Ba't yun? Di ka meron ganyan. Yung mga taong yun, mahirap sa kanila ang makinig, mas madali sa kanila magsalita. Ayun. Pero tayo mga Kristiyano, tayo kahit na mahilig tayo magsalita, dapat magaling din tayo makinig. Ako ko ay mahilig magsalita, pero magaling din naman ako makinig. Okay. Write down po, why listening is hard. Una, it is hard to listen when you don't understand. Siyempre, kung hindi mo naiintindihan ang pinagngangawngaw, mahirap naman talagang makinig. Halimbawa, ang iyong interest ay tungkol sa pastry, paggagawa ng pastry, paggagawa ng mga cake, pag-bake. Yun yung interest mo. Ay napunta ka sa paggagawa ng troso. Oh, paano ka makikinig doon na you don't understand anything at all? So, mapakahirap po talaga yon. So, yun daw unang barrier. Pangalawa, it is hard when you are not convinced. Mahirap din makinig kapag hindi ka convinced, especially kung kilala mo yung tao at alam mo na nagsisinungaling siya, paano ka makikinig? Halimbawa, politiko, nagsasabi na maraming pangako dyan. Ay, kilala mo naman. Diga, hindi mo ma-reconcile yung sinasabi niya at yung pagkatao niya ay nag-limit pa. So, ang hirap makinig kasi hindi ka convinced. Agree? Very good. It's hard when you are not interested. Yan, ngayon, kayo ba interesado? Very good. Okay, huwag na natin yung masyadong aruhan. It's hard also when you don't believe. Kapag hindi ka naniniwala, halimbawa, na-invite ka ngayon dito. Hello po, welcome po sa inyo. Ayan, na-invite kayo sa gathering na ito. Alam na ikaw ay sarado, kandado, di padlock 5 times. Ang iyong I don't mean any offense po sa ating Christian, sa ating religious belief. Wala po tayong itinataas na relihiyon dito. Kami po ay galing din Catholic dati. Wala tayong tinataas, wala pong relihiyong magliligtas. Ang magliligtas lang po sa atin ay ang relasyon natin sa Panginoong Jesus. Hindi po ang napako sa krus ay ang ating relihiyon. Ang napako po sa krus ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang magliligtas. So I don't mean any offense po sa ating Christian belief, pero minsan, kung umatan ka dito at sarado ang isip mo na wala akong tatanggapin dahil ito ang aking paniniwala, period. So definitely, kahit ako'y ngumangaw dito ng 1 oras, wala kayong mabubulot sa akin. Pero wala ditong ganon. Amen ba? Sabi mo sa'yo matabi, hindi ka ganon. Yes, very good. It's hard when the topic and the speaker is boring. Ayun, syempre, kapag ka nagsasalita naman, ay si Kuya Cesar. Yung parang, ang tagal ng basic na sinasabi niya, parang ikaw talagang, anong susunod mo sasabihin? Mahirap din naman po talaga makinig. Kahit nag-ano ka ka-interesado, kapag ka yung nagsasalita, ay hindi ka minomotivate na makinig, ay mahirap talaga. Naintindihan ka? Amen. So ngayon naman po, ay wari ko naman, ay kayo na interesado. Kung sabihin niya naman ay yes. Okay. Amen. Tanong, bakit daw po tayo binigyan ng 2 tenga at 1 bibig? Why are we given 2 ears and only 1 mouth? Bingo. Ayan. We are given 2 ears and 1 mouth kasi ang challenge sa atin ng Lord is mas gusto ng Lord na nakikinig ka kaysa nagsasalita ka. Hindi ng Lord na pinagbawal ang pagsasalita,
Hindi ng Lord ipinagbawal ang pag-i-explain. Hindi ng Lord pinagbabawal ang pagsasabi ng iyong saloobin. Pero ang gusto ng Lord, makinig ka muna. Listening, hindi hearing ha. Kailangan makinig ka muna, unawain mo ang sitwasyon, unawain mo ang sinasabi ng kausap mo bago ka magsalita. You have to listen more and talk less. Sabi nga daw, more talk, More mistakes. more talk, more mistakes. Ayan, less talk, Less mistakes. no talk. No mistakes. I didn't know, no use din naman yun. Kapag hindi ka na-talk, ano? Ayun, so dapat lang, mas maging maingat tayo sa ating mga sasabihin. Makinig tayo na maigi, intindihin natin ang ating mga kausap bago tayo sumagot. Kasi ang dami pong taong hindi naman iniintindi ang sinasabi ay ang dami ng inig. So kalimitan ay mali. Diba? Ayun. Okay, sabi po, James 1:19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ayan, ayun ang paghamon sa atin ni Apostle Paul. Sabi dyan, everyone should be quick to listen, mabilis makinig, slow to speak, madahang magsalita, and slow to become angry. Kasi daw po, kung mas mahigit kang nakikinig, madahang ka nagsasalita, hindi ka gaanong magagalit. Tama ba? Agree ba? Okay. Yan. So, ang ating pong pag-aaralan, ang haba ng introduction ko, ang ating pong pag-aaralan ay isang parable na alam ko na very, very familiar na ang bawat isa. Wala po ditong hindi nakarinig ng parable na ito. Ang ating pong parable is the parable of the sower. O sa Tagalog, talinhaga yung parable? Talinhaga ng maghahasik. Okay, sabi po dito, Matthew 13 verse 1 to 10. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into the boat and sat in it. Noon pong unang panahon, during the olden days, every time po na ang Lord, si Jesus Christ, ay pupunta sa isang lugar, kinakalubog-punan siya ng napakaraming tao. Ganun po ka-famous si Lord. Siya po'y laging nagka-crowd ang tao. At dahil kapag nag-crowd na po ang tao, ang ginagawa po ni Jesus, sumasakay siya sa bangka at pumapaanod siya sa ilog para parang mas medyo nakalayo siya ng konti at ang mga tao ay mas kita niyang lahat. Ayan. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. So may nalaglag daw na buto sa daan, at agad-agad namang kinain ng ibon. Some fell on the rocky places, where it did not have much soil. So may nalaglag naman sa batuhan, na walang masyadong soil. So, it sprang up quickly, because the soil was shallow. Medyo tumubo agad dahil may soil naman, pero shallow nga lang. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants. Still other seeds fell on a good soil, where it produced crop 100, 60 or 30 times that was sown. Whoever has ears, let them hear. Yeah. May the Lord be the one to bless the reading of His Word. Ayan. Okay. Sige po, atin pong medyo himayin ng konti ang ating pinasa. Sino po ang pamilyar sa parable ng maghahasik? Ayan. Narinig na po natin lahat? Okay, very good. Yung daw po may isa daw pong farmer na meron siyang mga buto. Ang ginawa niya, siya ay naghasik ng binhi ng buto. Una ay sa daan, pangalawa ay sa batuhan, pangatlo ay sa tinikan, at pang-apat ay sa matabang lupa. Okay. So, isa-isahin po natin. Sa parable pong yun, ang maghahasik o yung sower ay sino po?
Yan, si Jesus po. Si Jesus po ang maghahasi. Yung buto naman po, ano po yung buto? Ayan, ang buto po yan, very good ma'am. Ang mga buto, yung mga teachings. Yun yung mga aral. Yun yung word of God. Ayan, yun po yung buto. At yung soil naman, ano po ang counterpart noon sa ating modern days? Yan. Ang soil ay kumakatawan sa ating mga puso. Ayan. So, ang sower ay si Jesus. Ang seed ay ang salita ng Diyos. At ang soil ay ang ating mga puso. So, ngayong gabi pong ito, ang gusto ng Lord, ang ating mga puso ay maging matabang lupa na pwedeng paghasikan ng salita ng Diyos. Sabi nga po dito, ngayon, ang katanungan, saan ka nakatanim? Where have you been planted? Sige nga, isipin mo, ako ba'y nakaplant sa daan, sa batuhan, sa tinikan, or sa matabang lupa? Isa-isahin po natin. Ayan. Matthew 13 verse 19 says, When anyone hears the message, ito daw po yung mga bato na nalaglag sa daan. Ano po bang characteristic ng daan? Usually po, kahit po ito ay napakadaming halaman, napakadaming dabo, kapag ang isang lugar ay naging daan, ano mangyayari? Titigas. Mawawala yung mapapalda. Yan, mapapalda at mawawala ang damo. So kapag dinaanan mo ng dinaanan ng paaman o ng sasakyan man, yung daan na yun ay titigas, mawawala ang damo, magiging clear, hindi tutubo ang halaman. So kapag nalaglag ang buto, mawawala rin. Parang pag nalaglag, di nalaglag. Wala siya. Siya ay makakain lang din ng ibon kasi kita-kita agad siya ng ibon. Ano daw po ang kahulugan nun? When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes snatches away what has sown in her heart. This is the seed that was sown in a path. So para daw po, ang paliwanag naman, kung ikaw ay isang buto, kung ang iyong puso ay parang nasa daan, ngayon, halimbawa ngayong pagkakataon ito at ang iyong puso ay pusong daan. Kapag ka nakarinig ka ng salita ng Diyos ngayon, parang walang effect. Mabilis lang na makakalimutan mo, mabilis na, parang wala ka naririnig, wala ka naiintindihan, wala ka nade-decipher, kasi yung puso mo ay hindi ba ito po? Daan. Ayan. Ang puso daw po, ang atin daw pong, kapag daw po, ang iyong puso ay parang pathway, it is also called a hardened heart. Yun ay mga pusong bato. Tama nga na, pusong bato. Ang pusong bato rejects the word of God. Yung parang wala kang tatanggapin sa kahit na anong aking sasabihin. Oh, may pusong bato ba dito? Wala naman. Ayun, wala tayong isamang tatanggapin sa kahit na anong aking sasabihin. Although alam natin na tayo naman ay nagsasalita, tayo na may Bible base po, wala naman po akong ina-invento dito. Lahat po na aking share sa inyo ay base lamang sa Biblia. You can open it up on your Bible. So kapag ka pusong bato ka, or ibig sabihin ang ikaw ay parang pathway, lahat ng iyong maririnig ay iyong i-reject. Hindi totoo yan. Alam, wala namang credibility dyan, sino gaya, di naman yung pastor. Diba? Ganun yung nasa isip mo, wala kang tatanggapin. Pero wala ditong ganun. Ayan. Sabi nga yung, the heart becomes hardened, the eye becomes dry. Kapag daw po matigas ang puso, ang iyong mata ay na-dry na sa kakaiyak. Ibig sabihin, iyak ka na ng iyak nang wala ka ng iluha pa. Sino dito yung ganyan? Yung parang wala na akong iluluha pa kasi nailuha ko na ang lahat. Ibig sabihin, pusong bato yun. Meron bang ganito dito? Okay, very good. Congratulations, wala. Okay. Hebrews 3 verse 15 says, sorry po ako inuubo. May buktang tayo sa likod. As has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Yan. As you did in the rebellion. Ngayong araw na ito,
Ngayong araw na ito, kung naririnig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Amen. Wala pong aksidente sa Lord. The mere fact that you are sitting here right now, the mere fact na nandito kayo, hindi po kayo in-invite ni Miro, ni Imon, or ng anyone. In-invita po kayo ng Panginoon. Yung pag-oo nyo sa kanila ay pag-oo nyo sa Lord. At dahil nandito kayo ngayon, sige po pala natin ng Lord. At dahil nandito kayo ngayon, naglagak na rin kayo ng oras, huwag na natin tigasan ang puso natin. Huwag tayong aalis na wala tayong nakuha. Amen ba? Amen. Okay. Ang pangalawa naman po ay mga butong nalaglag sa batuhan. Una ay sa daan, pangalawa ay sa batuhan. Sabi po lang, ang paliwanag daw po dito, Matthew 13 verse 20-21, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. Yung narinig mo, and yes, akin yun, yung sobrang saya ka agad. Yung parang, ay, akin yun, nakakatuwa naman, nakaka-encourage, nakakagalak ng puso. Parang tinanggap mo lahat ng iyong narinig. But, since they have no roots, kapag po nalaglag sa batuhan ang isang seed, agad yun itutubo. Pero dahil wala namang ugat, agad yun ay mamamatay. They last only for a short time. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kung ikaw ay butong nalaglag sa batuhan, ikaw ay nakinig ngayon, ikaw ay masaya, ikaw ay na-encourage, ikaw ay parang natuto. Pero, kapag may dumating na problema, pagsubok, may lungkot, may takot, agad ay nakalimutan mo na lahat ng iyong narinig. Igugupo ka ng problema agad. Sabi dito, when trouble and persecution comes because of the word, they quickly fall away. Parang bakit ikaw, pag may halimbawa, akin kayo ngayon, pag uwi nyo sa bahay, sabihin, bakit ikaw atin doon? Bakit ka nga? Yung parang gano'n, ang bilis mo kinalimutan lahat ng iyong narinig. Parang hindi tumanim sa iyong puso. Pero nung nandito ka kanina, sobrang kang saya. Parang tinatanggap ng puso mo lahat ng iyong naririnig. Pero paglabas mo sa pintuang ito, nakalimutan mo na ang effect. Yun po yung mga seed na nalaglag sa batuhan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Okay. Ang mga seed daw po na nalaglag sa batuhan ay mga pusong a shallow heart. Sabi nga, ito yung mabababaw na puso. It has no depth because there is no root. Para daw pong, sino dito may sa beach? Kapag po tayo nagpunta sa dagat at tayo nag-drawing ng malaking puso sa dagat, di ba kitang-kita yon? Pero kapag ka dumating yung alon, it will be wiped away. So, ganun daw po yung mga pusong shallow. Yung parang, napakababaw lang. Parang ngayon, masaya ka, mamaya umiiyak ka. Ngayon, magkabati kayo, mamaya galit ka. Yung ganon, yung parang, ang bilis-bilis mo lang maapektuhan ng kahit na anong nangyayari sa'yo. Kapag ka, ngayon parang ikaw ay nakakarinig, na-encourage ka, okay. Pero mamaya lang, kapag ka ikaw ay, yung parang, wala na, nakabalik ka na ulit sa kwarto mo, magulo sa paligid mo, malungkot sa pamilya mo, pagbalik mo, wala na lahat ng narinig mo. Hindi tayo ganun. Okay, sabi naman ang pangatlo, is the seed that fell on a thorny soil. Matinik naman. Ayan, yun daw po mga matinik na seed naman, the seed falling among the thorny soil refers to someone who hears the word, but worries of life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Tinanggap mo yung salita, parang yung seed nahulog sa matinik. Ang matinik naman po, edi tutubo naman dahil meron namang sapat na lupa. Pwede yung roots ay lumalim. Pero kapag ka tumubo yun, at ang daming tinig sa paligid niya, siya ay maichochoke. Yung parang maiirita yung halaman, mananakaw ng mga tinig ang lahat ng sustansya, hindi rin siya patuloy na lalago. Ganun daw po, yung mga kapag ka yung puso natin ay maraming alalahanin. Marami kang worries. Maraming bumabagabag sa
sa iyong puso. Amen? Sino nakaka-relate? Yung marami kang isipin, maraming anxiety, maraming anxious thoughts, maraming mga kumakloud sa iyong mga desisyon. Hindi natin maiiwasan yun dahil tayo ay nasa mundong ito. Tayo ay tao lamang. Dahil tayo tao, marami tayong mga hinaharap sa buhay. Kahit gano'n ka kasaya ngayon, kahit gano'n ka na nabibless, or kahit gano'n mong tinatanggap at sinasabi mong tama naman ang sinasabi ko, through the Lord, pagkabalik mo at bumalik ka na uli sa real na mundo, makakasamudamuha mo na yung problema mo, ang mga taong kinakaiyamutan mo. Di ba? Mabalik ka na naman sa wala kang pambayad sa kuryente, wala kang pambayad sa tuition, ang dami na naniningil sa'yo, galit ito sa'yo, ang mga magulang mo ay sigawan ng sigawan. Diga, kahit gaano ka nakikinig, kahit gaano tinatanggap ng spirit mo, yung mga encouragement, naka-cloud ka ng lahat ng worries ng mundo. Sino po yung nakaka-relate sa ganon? Yung maraming mga thoughts na gumugulo sa isip mo. Maraming alalahanin. Ayan. Sabi nga daw po, life is full of worries. Maraming deceitfulness, mga pandaraya. Diba? So, sino nakakaranas na dinadaya ka? Iniisahan ka. Pinagkakaisahan ka. Diba yung parang pinapersecute ka? Ayun. Pag marami tayong nararanasan ng mga ganong bagay, hindi natin may iwasan kung mahina ang tanim ng salita ng Diyos sa iyong puso, maki-carried away ka na din. Kaya ang gusto ng Lord, sabi nga po, a crowded heart is full of worries. Kapag daw po yung iyong puso ay doon, ang iyong seed ay natanim sa isang matinik na lugar, ang iyong daw po puso ay parang crowded heart. Ang crowd mo ay punong-puno ng alalahanin. Sabihin mo sa katabi, hindi mo puso yun. Hindi mo puso yun. Ayan. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Ang worry, ulitin ko pa, worry does not empty tomorrow of its sorrow. Hindi ibig sabihin, kapag ka nag-isip ka na nag-isip, ngayon, wala ka ng lungkot bukas. Kahit isipin mo yun ang isipin maghapon at magdamag ngayon, andun pa rin siya bukas. It does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Kapag ka nag-isip ka na nag-isip, ngayong araw na to, ang problema mo yung nandudod pa rin bukas. Pero ang ninanakaw mo ay yung lakas mo para sa araw na ito. Welcome po. Ayun. So, ang payo, huwag tayong masyadong padala sa mga problema natin. Amen ba? Ang ating mga problema, dalahin natin sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang aming pamilya ay napakaraming problemang pinagdaanan. Sa health, namatay ang tatay ko, nasa abroad kami, COVID period, hindi ka makauwi. Alam niyo po ba, akala ko dati noon, kapag ang tatay ko, syempre, kasama pong pamilya walang nababawas for God's glory. Parang kami kompleto, kami masaya, ang tatay ko at Chamina na lang natitira sa kanilang magkakapatid. So parang very strong, nakakatuwa. So nasa abroad kami, ganyan. Tapos biglang, ang alam ko natin po kasi, ang tatay ko ay very famous sa barangay. Siya ay kung kukunin, alam naman natin in one way or another, kukunin ng Lord tayong lahat. So, parang kung mawala siya, alam po maraming dadamay sa kanya, maraming bibisita, maraming makikiramay. Pero namatay po ang tatay ko during pandemic. Nung pandemic, kinabukasan dapat ililibing. Hindi mo na nakita yung mga taong nagmamahal. Kahit kapitbahay mo, hindi ka nadamayan. Hindi, yung mapapayak pa ako. Ayun, di ba? Tapos kami naman po, nasa abroad. Gusto mo mang umuwi, hindi ka makauwi. Kasi may quarantine, 14 days na ganyan. 14 days, tapos di ba? Parang, sabi ko nga po noon, sumasakay ako sa aeroplano, at may nakasabay akong umiiyak, lagi ako nagdadasal na,
Lord, huwag mong hahayaang umuwi ako na ganito ang dahilan. Huwag mong hahayaan na uuwi ako na may umalis, may kinuha ka, may namatay, wag. True enough, hindi naman nga hinayaan ng Lord. Ang problema, ang mas masakit pala, yung may namatay, hindi ka makauwi. Kasi kahit umuwi ka, wala namang saysay. Kasi wala na. Diba? So, wag natin hayaan na yung mga worries natin. Pero alam niyo po ba, kapag nasa Lord ka, kapag ka yung faith mo ay anchored sa matindi mong pananampalataya at paniniwala sa Panginoon, mabilis ka rin makakarigay ng strength. Lagi mong iisipin na, ay di bale, ang tatay ko naman, na-share ko ng Word of God, o maaaring siya ay magsusugal, maaaring siya ay laman ng mga baklaya na ganyan. Noong namang time na nandun siya yung ipanalangin mo, alam mo na nakatanggap siya sa Lord at alam mo na nasa Lord siya. Yung parang yun yung comfort na makukuha mo sa puso mo na hindi mo na siya aalalahanin pa because you know na nandun siya sa Lord. Amen. So, wag natin hayaan, gaano man kalaki yung problema natin. Sabi nga daw, maging sinlaki man ang barko ang ating problema, ang kapatawaran ng Lord, ang ka-joy ng Lord, ang kapayapaan ng Lord, ay mas malawak pa sa dagat. So, anong barko ang hindi kayang ikasya sa dagat? Amen ba? So, sino dito may problema? Nasa kamay. Uy, pali lang. Okay. Tayong lahat po ay may pinagdadaanan. Siguro yung maliit sa akin ay pwedeng malaki na sa inyo. Yung malaki sa inyo ay pwedeng maliit sa akin. Iba-iba po ang size ng problema. Depende sa kung gaano mo siya tinitingnan. At depende sa iyong pagkatao. At depende sa size ng faith mo. Amen. So, ang gusto ko lang pong sabihin ay ang mundong ito, talagang marami kang problema, maraming discouragement, maraming mga deceitfulness na mararanasan. Pero, hanggat ikaw ay nakakapit sa Lord, hanggat ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay kasama mo, hindi ka igugupo ng kahit na anong problema. Ayan ka? Ayan. Sabi ko dito, at meron namang mga seeds na nalaglag sa mabuting lupa. Ayan, sabi sa mabuting lupa, but the seed falling on good soil refer to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, 30 times what has sown. Ayan, so meron naman daw mga buto, may mga salita ng Diyos na nalaglag sa mabuting lupa. Meron daw pong salita ng Diyos na nalaglag sa mabuting puso. At ang mga seed daw po na nalaglag sa mabuting puso ay nagbunga ng marami. Hindi lang 100, hindi lang 30, hindi lang 60, kundi 100 times more. Ang puso mo ba ay mabuting lupa? Kapag mabuting lupa daw ang puso mo, yung lahat ng narinig mo, hindi mo lang sasarilinin. I-share mo sa iba. Amen. Kasi nga daw po, ay kung narinig ka at sinarili mo, nasaan? Nasaan ang bunga? Hindi pa rin mabuting lupa ang iyong puso. Kaya dapat, kung mabuting puso, kung mabuting lupa ang iyong puso, kung good soil ang iyong puso, dapat ikaw ay nagmumultiply. Dapat sa susunod na Bible study natin dito, meron kang nadala. Nagbunga ka. Kasi daw, ang mga punong kahoy na hindi nagbubunga, ang sabi ng Word of God, ito'y pinuputol at itinatapon sa apoy. Masakit yun, di ba? Ang sabi ng Lord, kapag hindi ka nagbunga, puputulin ka at itatapon ka sa apoy. Hindi naman magiging panggato ang tama. Di ba? So tayo, hindi tayo ganon. Tayo ay mabubuting lupa. Tayo ay nagbubunga. Ang lahat ng itinanim sa atin na salita ng Diyos ay hindi natin sinasarili. Ito'y isinashare natin sa iba. Alam niyo po yung mga tinanim ng Lord na salita sa buhay namin mag-asawa, hindi po namin sinarili. Dahil kung sinarili, kung ako lang po, ayoko rin naman na nag-share. Ang dami ko ng
Alam mo, kung nagbabasa ng Bible everyday, pwede naman ako na lamang. Bakit it will not make any difference to me? Ako naman lumalapit ang aking relationship sa Lord. Bakit pa ako pupunta dito? Pagod na ako sa trabaho ko kanina pa lang. Pinagpapawisan ako ngayon. Diba? Pero dahil ang puso ko ay mabuting lupa, hindi ko kayang i-contain sa akin lamang ang aking natutunan, kailangan kong i-share sa inyong lahat. And I want you to carry that burden also in your heart. Dapat hindi lang tayo ganun. Dapat namumunga. May natututunan po ba kayo? Amen. Amen. Kung may natututunan po tayo, I just want you all to carry that heavy burden in your heart. Kailangan tanggapin ang puso ninyo na mas mabigat. Kasi hanggat mabigat yung burden, parang iisipin mo, hindi lang ako dapat na nakarinig, dapat narinig dito ng asawa ko. Hindi lang ako kami lang nakarinig, dapat narinig dito ng anak ko. Dapat narinig ng manugang ko. Dapat narinig ng kapitbahay ko. Alam niyo po, doon sa amin, sa Balete, sa aming lugar doon, ang aking pong mga kamag-anak ay puro sarado, kandado, katoliko. Kami lang po doon sa compound na yon ng Christian. Pero, look at Kuya Jimmy. Kahit saan kami pumuntang gawain, kasama namin yan. Kahit ako'y pagod na, siya ay hindi pa. Kahit na po, yun yung lumiliban. Kahit galing Pangasinan, pumunta dun sa kanyang, ano tawag nga dun? Manugang ga po yan? Balae. Pumunta dun sa kanyang Balae, sa Pangasinan, pilit bumalik at humabol sa gawain. Amen? Kahit po yun ay pumunta sa handaan, nag-aaya na, tayo'y umuwi na, bilisan niyo ang pagkain at ako'y sasama at a-attend dun sa church. Amen? Hindi po kailangan ng maraming-marami. Ang kailangan ay 1, 2, 3, 4, 5 na lumalalim. Yung may tanim. Amen? Hindi lang po si Kuya Jimmy, marami na po kami doon. Pa isa-isa na nadadala. Dahil wala naman po tayong masamang Actually, hindi naman po, hindi ko kayong hiningaan ng kahit ano. Wala naman kayong ibinigay, kundi effort lang, pakikinig lang, listening ear lang, at saka bukas na puso at bukas na isip. Amen? Ayun. So, I believe next month, sa ating sunod na Bible study dito, tayo'y awas. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-i-invite ka. O yan, dadamihan ng handa kasi mag-i-invite sila. Okay, praise God. Matthew 7 verse 19. Sabi nga daw po, a good heart is a fruitful heart. It receives, believes, and follows the word. Ang mabuti daw pong puso ay tumatanggap, naniniwala, at sumusunod. Meron pong tumanggap, pero hindi naniwala. Meron tumanggap, sumunod, pero tumanggap, naniwala, pero hindi sumunod. So, ang gusto po ng Lord ay tumanggap ng salita, naniwala, at sumunod. Amen? Amen. Okay. Sabi po tayo tapos, sabi po Matthew 7 verse 19, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Ang mga puno na hindi nagbunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sabihin mo yung halaka. Ayan. Okay. Amen. Hindi naman po ito takutan. Ang ating pong Diyos ay punong-puno ng grasya. Napaka-lawak po at napakalalim at napakataas. How wide, how high, and how deep the love and the grace of God. Hindi po ko po pinakalaliman ng aking turo sa gabing ito. Sakto lang, para tayo lang isabay-sabay na matuto. Kasi ang Lord gusto lang i-remind tayong lahat. Kumusta ba ang iyong puso? Kumusta ba mga puso natin? Ayaw ng Lord na yung puso mo ay pusong bato. Ayaw ng Lord din ng pusong mamon. Ayaw ng Lord ng iyong puso ay mababaw, shallow heart. Ayaw din niya ng mababaw. Gusto niya yung lumalalim ka. Kasi kapag lumalalim ka, tumataas din yung level ng iyong pagtitiis, ng iyong pagtitinti, ng iyong pananampalataya. Ayaw din ng Lord na ang iyong puso ay
ay crowded. Yung punong-puno ng samot-saring kung ano-anong bagay na nagsisumiksik sa iyong puso. Ang gusto ng Lord, ang puso mong masaya. Amen. Ang puso mo ay laging nakangiti. May problema man, nakangiti pa rin. Ang puso mo'y payapa. Amen. Amen. Banal na tahanan. Ang puso mo'y payapa. Ang gusto ng Lord, ang puso mo ay laging nakahimlay sa Kanya. Hindi po nga natin may papangako na sa buhay na ito'y wala kang pagdaraanan. Sabi po ng John 16 verse 3 ba? 16 wait. Pacheck na nga. Ayan. Sabi po ng Lord, in this world, you will find trouble. But take heart, I have overcome the world. Sa mundong ito po, marami tayong pagdaraan ng mga problema. Pero ang sabi ng Lord, take heart, napagtagumpayan ko na ang lahat ng problema pagdaraanan mo. Kung iisipin niyo at pagsasama-samahin natin lahat ng mga problema ang ating pinagdaraanan, hindi pa yan kakalingkingan sa sakit na dinanas ng Lord. Amen? Ngayon sa pagkakataong ito, sabi ng Lord, as I conclude and as I challenge you all, we are all born with a good heart. Alam niyo po, ang bawat tao ay lagi may kabutihan. Kahit gano'ng kasama yan, may kabutihan pa rin. Meron po mga tao kasi that ako po, as a person, I always see the good in every people. Pagka, kahit na ito'y parang patapon, parang lahat na lang ng negative ay narinig ko about that person, I always try to look on the good about that person. Kasi po ang lahat ng tao ay may kabutihan sa kanyang puso. Okay. Sabi po doon, however different the seasons, however, minsan po kasi, I believe you will all agree with me, minsan yung puso natin ay good soil. Diba? Para yung puso mo tumatanggap ng salita, naniniwala at sumusunod. Pero, minsan may season ng buhay mo, kapag may mga problema kang pinagdaraanan, bakit yung puso mo na good soil naman, ay nagiging parang crowded? Diba? Naniniwala ba kayo doon? Minsan, kahit masayahin ka, payapa ka, may faith ka sa Lord, naniniwala ka, pero may problema kang dumating sa'yo, minsan yung puso mo na good soil ay naging crowded na. Nananakaw lahat ng iyong naririnig. Sabi nga daw, ang bawat seasons ng buhay natin, ang nagdidikta kung anong klaseng puso meron tayo. Kahit po tayo, kahit si Daddy Bess, however taas at lalim ng kanyang pananampalataya, may mga pagkakataon din po sa buhay niya na nagdaranas din siya ng problema. Nagiging iba yung puso niya at naiintindihan ng Lord yan. Ang magandang balita po sa ating lahat ay naiintindihan tayo ng Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaraanan, naiintindihan ka ng Lord. Sabi nga, it is not yet late. Let's cultivate our hearts into becoming a good soil again. Kung ang iyong puso man ay naging crowded, kung ang puso mo man ay naging shallow, kung ang puso mo man ay naging pusong bato, hindi pa huli ang lahat. Pwedeng bungkalin yung pusong yan. Pwedeng i-cultivate ang pusong yan para yung puso mo ay maging good soil ulit. Amen. So ngayon po, can you just all close your eyes? Sa pagkakataong ito po, I just want you to speak at to talk to the Lord. Kausapin mo, Panginoon, humingi ka ng tawad kung ang puso mo ay naging pusong bato. Kung ang puso mo ay naging punong-puno ng alalahanin. Gusto ng Lord ang iyong puso ay maging banal niyang tahanan.
banal mong tahanan. Truly, O God, alam ko, Panginoon, na nandito ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, dahil alam ko sa pagkakataong ito, you are touching each and every heart. Hinahawakan mo ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, at maraming salamat, Panginoon, dahil anuman ang kalalagayan ng puso namin sa pagkakataong ito itanggap na tanggap mo, O God. Lord God, salamat, Panginoon, dahil marami man kaming alalahanin, marami man kaming takot, marami man kaming problemang pinagdaraanan, marami man kaming worries and anxious thoughts sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Nandiyan ka, O Lord, para ipaliwanag sa amin at para kami yakapin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O God, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, for tonight, Panginoon, tinuruan mo kami that we have to cultivate our hearts to make it a good soil, O God. Lord, maging banal mong tahanan ng aming mga buhay. Manahan ka sa aming mga puso. Maging Diyos ka namin at tagapagligtas ng aming mga buhay. Can you just put your hands on the place of your heart right now? Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kinaroroonan ng ating mga puso. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, alam ko po, Panginoon, nararamdaman mo ang tibok ng puso ng bawat isa. Nararamdaman mo, Panginoon, kung ano ang meron sa mga puso nila, O God. No matter how happy, how sad, how hard, or how soft it is, O God, wala kang hindi kayang i-handle, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat dahil alam ko, O Diyos, na nandiyan ka, handa ka makinig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. I just want you all to pray and we will recommit our lives. Tatanggapin natin ang Lord sa ating mga puso at i-recommit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil mahal mo ako. Salamat, Panginoon, dahil kahit ako'y makasalanan, ako'y tanggap mo. Lord, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Mula pa nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Lord, inaamin ko na wala akong magagawa kung ako'y malayo sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, O God. Salamat. Dahil alam ko, O Diyos, na iyong pag-ibig ay sapat na para ako'y maligtas. Lord, tinatanggap kita sa puso ko. Maging Diyos kita at tagapagligtas ng aking buhay. Maging Panginoon kita mula ngayon hanggang sa abang panahon. Hallelujah. Kung naman po mananalangin, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, O God.
I know angels in heaven are rejoicing dahil marami ang tumanggap at nag-recommit ng kanilang buhay sa inyo, O God. Lord, hindi ko po sila kilala. I may not know exactly kung ano yung mga pinagdaraanan nila, kung ano yung mga struggles na meron sila, pero kilala mo sila, Panginoon. Even the very hairs of their heads are numbered. Bilang mo ang bawat hibla ng kanilang mga buhok. Kaya alam mo, Panginoon, kung ano ang mga sitwasyon na meron sila sa pagkakataong ito. Lord God, Ikaw ay all-knowing God. You are omnipresent God. You are an omniscient God. Lord, sa ngayon, Panginoon, I just want you to make them feel, oh God, na mahal mo sila. Iparamdam mo sa kanila na hindi mo sila iiwan ni pababayaan man. Lord God, I pray na maramdaman nila, Panginoon, yung pagyakap mo, yung presensya mo sa kanilang mga buhay. Lord God, I pray na gawin mong kulang ang bawat araw nila na hindi ka nakakausap. Gawin mong kulang ang bawat araw nila na hindi nakapagbabasa ng iyong salita. Lord, I pray na uhawin mo sila sa iyong katotohanan, sa iyong word, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. I just pray and I declare, Panginoon, na ngayong araw na ito ay magiging simula ng higit pang maraming biyaya at pagpapalang i-enjoy ng bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang kalakip na panalangin ng kanilang pag-ano sa gabing ito, O God. Kung ito'y naaayon sa iyong kalooban at sa iyong katwiran, ito'y yung pagkaloob sa bawat isa. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray and I declare, Panginoon, na iba yung proteksyon, iba yung kaligayahan, iba yung kapayapaan ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tuloy, Panginoon, tagumpay ka sa buhay namin. Lord, at panatiliin mo matabang lupa ang aming mga puso na laging handang magpaturo sa iyo, O God, na handang tumanggap ng iyong mga salita, O God. Lord, hindi lang namin sasarilinin ang aming narinig, kundi ito, Panginoon, ay aming isa-share sa iba, lalo-lalo na sa aming mga kapamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kasama, O God, sa lahat, O Diyos, ng mga taong inilalapit mo sa amin. Isa-share namin ang katotohanan ng iyong mga salitang aming natutunan, O God. Lord, you will make us, Panginoon, a good heart, a good soil, Panginoon. And Lord God, sa susunod na mga araw, sa pagbalik namin sa lugar na ito, O God, we will multiply ourselves, O God. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Truly, Panginoon,